paki-subscribe na rin kung bago ka pa lang ditong nanonood dito sa Donmar TV. Subscribe para updated kayo lagi sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ilan pang grupo na kontra sa katiwalian ang nagtipon sa EDSA Shrine ngayong araw. Pinatutsadahan nila ang pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Makakausap natin sa linya ng telepono ang ating correspondent na si Rainiel Pawid. Rainiel, ano bang sitwasyon dyan at marami ba ang nakisali sa rally? Ruth, 80 grupo nga mula sa mga sektor ng simbahan, agrikultura at mga estudyante ang narito para kalampagin ng gobyerno para sa tinatawag nilang Dark Age o madilim na kabanata ng Pilipinas. Dumating na umano sa puntong pulo na ang salop ng mga Pilipino sa kasalukuyang kahirapan ng bansa. Kaya naman ang mga grupo tumulak rito sa EDSA Shrine para ipakita sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya. Idinaan ng mga rallyista sa isang konserto ang kanilang daing sa gobyerno. Kabilang sa mga dumalo ang kilalang aktivistang pari na si Father Robert Reyes. Aniya panahon na para titilin ang korupsyon sa bansa. Ito raw ang punot dulo kung bakit pikakos ang maraming Pinoy. Present din sa rally ang ekonomista at dating Finance Undersecretary na si Shelo Magno. Di na isa sa sentro ng anti-corruption rally ang pagpapatalsik kay VP Sara Duterte. Nagugat ito sa umano'y questionable paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na dating hawak ni Duterte. Sinalakay rin sa pagtitipon ang lumalala umanong kaso ng political dynasty sa bansa, paglustay ng buwis at mga uri ng ayudang nagkukubli bilang suhol ng mga politiko. Ruth, sa ngayon ay tuloy-tuloy nga yung sinasagawang concert rally dito. Every 5 minutes ay nagpapalit yung mga resource person at yung ilang mga banda na kumakanta rito sa konsyerto. At tatagal ito hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ruth. 1 billion gagastos kayo para sa isang rally? Hindi nyo kakayanin ang ginawa ng iglesia. At ito, whether you like it or not, ipapakita ko sa inyo whether you like it or not, ang ginawa po ng iglesia po ay isa pong pagsuporta, hindi lamang po sa sinabi ni Pangulong Marcos, kung hindi kay VP Sara Duterte. Mamaya patutunayan ko sa inyo yan. Baka akala ninyo puro daldal lang tayo. Hindi, papatunayan ko sa inyo yan. Pero pakita muna natin ang nilangaw na rally dyan sa EDSA. Ayan po, ayan diba? Ayan po yung nilangaw na rally sa EDSA. Sabi ko nga anong napatunayan ninyo? Na pare-pareho kayong bayaran, ganon. Ako hindi ko sinisisi yung mga kababayan ko nagpabayad. Yung mga kababayan ko nagpabayad dyan sa EDSA, okay lang. Okay lang yan. Dagdag trabaho yan ang hirap na ng buhay ngayon, pambihira. Pero makikita nyo mamaya, yung ibang talagang nagtatakip ng muka, walang ini-interview. Tayo, may in-interview tayo. O habang naglalakad tayo sa INC, para talaga malaman, hakot ba to? Eto ba'y pinilit lang sila, pinwersa lang sila? Ano ho ba ang siste dito? Amaya malalaman natin, papakita ko rin sa inyo yan. Pero ipakita muna natin ang isa pang napansin ko, todo suporta ang mainstream media. Mula kanina pinapansin ko na yan, lalong-lalo na ABS-CBN. Grabe kaliwat kanan ng kanilang update na hindi nila ginawa doon sa panahon ng INC. Mapapansin nyo talaga na ito ay pinondohan. Pinondohan itong rally na ito, hindi lamang po sa mga binayaran yung mga mag-a-attend, pero talagang kahit mainstream media, masarap ang merienda, di ba? Paramihan yan para, ilan ang nagawa mong balita dyan, eto sa'yo, ganun, ito pansit, eto spaghetti, eto hotdog, ganun. Ito panoorin niyo. Ilan pang grupo na kontra sa katiwalian ang nagtipon sa EDSA Shrine. Kontra sa katiwalian o kontra kay Duterte? Mamaya ba, ituwid nyo yung balita ninyo. Political at may nabuking tayo dyan. Meron dyan yung maingay. Kaya nung una wala akong bilib dyan sa maingay na yan Alam na alam ko na karakas yung ganyan kayo lang naman
Kayo lang naman yung, kasi dating, ano yan eh, dating economic at chuchuchu, XX yan eh, former. Naku po, amoy na amoy ko na yung mga ganyang karakas. Yung alakas ng arrival. May packaging ang tawag dyan, may manager, ganun ba? May packaging yan. Ngayong araw, pinatutsadahan nila ang pamamahala ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Makakausap natin sa linya ng telepono ang ating correspondent na si... Tingnan ninyo, mapapansin ninyo, puro tight shot ang ginawa. Pag kasi ito bibigyan ko na kayo, tuturuan ko na kayo ng estilo para malaman ninyo Pag puro tight shot, medyo magduda na kayo. Dapat may drone shot yan eh. Diba? Katulad nun sa MMDA. Pag may tight shot, ibig sabihin, hindi mo mapapansin na, yun na yun. Sa likod nun, wala na. Wala nang tao dun. Ganun ang tight shot. Para uy, ang daming tao. Parang ganun ang datingan. Diba? Optics yan, ika nga. Daniel Pawid. Daniel, ano bang sitwasyon dyan at marami ba ang nakisali sa rally? Ruth, 80 grupo nga mula sa mga sektor. 80 grupo. Tingnan ninyo tingnan niyo yung mga grupo. Resign all. Hanginan yan. Gago. Resign all. Sino mamumuno? Tarantado pala kayo eh. Tangin ang gago. Sorry ako talagang every after ng live ko, sinasabi ko sa sarili ko, babawasan ko na yung pagmumura. Talagang pipilitin ko na yung best ko na hindi magmura. Pero talaga mapapamura ka. Resign all. Ano ba gusto nyo? Kaayusan o kaguluhan? Pwede ba yun? Resign all? Ako ayoko ng resign all eh. Paano tayo magpa-function yan? Antakin mo? Walang mga leader yung mga pulis natin. Walang leader lahat. Ang gulo niyan. Anong tawag mo? Anarchy tawag dyan. Pagka ganyan, alam mo na kung anong klaseng galawan ito. Di ba? Hindi ito anti-corruption. Hindi. Wala itong purpose kung hindi manggulo. Alam mo na kagad eh. Ng simbahan, agrikultura, at estudyante. Kitang-kita nyo na kagad eh kung sino itong mga to. Di ba? At kayo namang mga anti-corruption dyan, hindi ho ba kayo nahihiya? Yung mga umaabuso sa ating mga kabataan at kababayan ang sinasamahan ninyo. Ako talaga, mangyari na ito, pero ayokong mangyari ito Pero kunwari meron akong dadaluhang rally ng Duterte tapos may dumating na mga makakaliwa. Aalis, mag-walk out talaga ako. Hindi ko kayang lunukin ang ginagawa ng makakaliwa. Hindi ko kayang lunukin itong mga komunista na to. Hindi ko kayang lunukin. Kahit anong mangyari. Hindi ako para lang pabagsakin ng Marcos administration. Kasi ganyan yan eh. Pasensya na dun sa mga ibang anti-corruption kuno dyan. Tapos sasamahan ng ganito na gusto lang pabagsakin ng administrasyon ni Marcos. Hindi ako papayag dyan. Sorry kayo na lang. Sorry po pero pag ako nag-rally at kunwari sumama sa isang rally tapos kasama ko yung mga yan, out ako dyan. Yan ang salot sa lipunan. Yan ang tarantado sa ating bayan. Yan ang mga ng abuso sa mga kabataan sa mga probinsya. Hindi ko papayag. Yung leader nga nila convicted child abuser Tapos sasamahan ninyo. Ano kayo? Supporter ng kriminal? Tama, mali. Ano pa? Yung kasama nila, CPP, NPA, NDF, di ba? Yung NPA, terorista yun. Supporter nila ito. Gusto nyo kasama nyo mga ganyan? Sorry out ako dyan pag ganyan. Ito halatang-halatang galawan to Ang narito para kalampagin ng gobyerno para sa tinatawag nilang dark age o madilim na kabanata ng Pilipinas. Dumating na umano sa puntong puno na ang salok ng mga Pilipino sa kasalukuyang kahirapan ng bansa. Kaya naman ang mga grupo tumulak rito sa EDSA Shrine para ipakita sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya. Idinaan ng mga rallyista sa isang konserto ang kanilang... Tingnan mo mga itsura. Kabilang sa mga dumalo. Hindi, di ba tama yung sinabi ko sa inyo? Na naghakot lang. Tingnan nyo mga itsura. Sorry pero mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng mga mga nagrally sa INC. Unya, easy. Hindi kasi anong pinupunto ko dito, wala naman sa itsura yan. Pero alam mong hinakot.
'Di ba? Yun ang punto diyan. Alam mong hinakot. Hindi yan organic, ika nga. Kasi makikita mo yung organic eh. Ang kilalang aktivistang pari na si Father Robert Reyes. Aniya panahon na. Yung pari, ayan na naman yung pari na to. Para sitilin ang korupsyon sa bansa. Ito raw ang punot dulo kung bakit tikakos ang maraming Pinoy. Present din sa rally ang ekonomista. Yun! Secretary na Lumabas din ang totoo mong kulay. Finally. Kay VP Sara Duterte. Yung iba kasi maraming bilib na bilib dyan. Ako, hindi ako bilib dyan simula pa lang. Alam ko na amoy ko na kulay nito nung simula pa lang eh. Amoy ko na kulay nito, yung mga ganyang galawan. Lumabas na yan noong panahon na nila Pinoy. Alam ko na yan. Nagugat ito sa umano'y questionable paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Tingnan mo, ang target, yung confidential funds na naman. Tingnan yan. Gago! Wala na bang katapusan yan? Ginawa nyo nang ang blanco yung budget? Duterte. Sinalakay rin sa pagtitipon ang lumalala umanong kaso ng political dynasty sa bansa, paglustay ng buwis at mga uri ng ayudang nagkukubli bilang suhol ng mga politiko. Puro tight shot, paulit-ulit pa, nakalup lang. Ruth, sa ngayon ay tuloy-tuloy nga yung sinasagawang concert rally dito. Every 5 minutes, no, ay nagpapalit yung mga resource person at yung ilang mga banda na kumakanta rito sa concert. Design all. Ito hanggang mamayang alas 8. Doon sa gilid, yun lang yun. Nasa gilid lang. Anak kayo ng wedding. Mas marami pa yung sasakyan eh. Ruth. Yan po ang Express report ni Rainier. Puro tight shot to. Pati police, tinight shot. Hayop yan. Wala talaga kayong katuturan. Hindi, para naman sabihin ninyo, ayan yan. Kita nyo naman, nandun lang sa mga organizer lang. Kasi naman ang dami nyong nalalaman Una, corruption daw kayo. Hindi kasi yan ang una nilang packaging. Anti-corruption. Pero lumabas ang totoong kulay ninyo na hindi ito anti-corruption. Ito'y anti-Duterte. Anti-BP Sara Duterte. Huwag na tayo maglukuhan. Di ba? Anti-corruption pa kayo. Banat Bay, ipakita mo nga yung sa INC para malaman natin kung ano ba yung talagang tunay na marami. Ayan, Ito, kita nyo naman ng pagkiling ng Philippine Star. Yung umaga, 700,000 lang daw. Yan daw ang 700,000. Ito pa, yan daw 700,000. Di ba? Ito pa, ayan. Drone shot yan, Talagang malayo na yan. Para makuha na mo ng ganyan, tas ganyan na, hindi mo na makita. Nandun ako, ayun ako, ayun, Nasa gilid ako, kita nyo. Ang makakita sa akin, may 1 milyon. Ang makakita sa akin dyan, yung 1 milyon. Pagka nakita nyo ako, i-edit nyo ako dyan. Anyway, ito. Baka kasi baka sabihin nyo, Banat Bay, edited yan. Video yan Ay, picture lang yan Ito, pakita natin ang video. Ayan. Ito, ipapakita lang natin yung, ito pa lang, chotomate. Ay, ito. Ay, yan. Bahagi ng Quirino Grants. Ayan, Tapatan mo na. Ito pa yung sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naintindihan? Alam mo, mga kababayan, nung nagsasalita itong ministro na lang to, alam biro, kinikilabutan. Grabe yung tao, talagang hindi yung alam mo yung pag nagsalita siya, grabe, Alam mo yung para kang nasa yung parang ang laki-laki na nasa Coliseum ka na para pag sumigaw. Ganun Brad Oo, walang biro. Nakakatuwa kasi alam mo, naka-attend ako ng iba't ibang klase ng rally. Pero ito ang isa sa pinakamarami. Ito'y parang katulad nung huling rally ni Pangulong Duterte nung sa Luneta. Ito yung ganito kadami. Sana marinig yan ng isang abogado.
Yeah, ganyan. Baka, sandali. Chotomate. Ito pa, papakita ko sa inyo. Iba pa. Mga ano naman, mga taga Bacolod. Yan, Bacolod, papakita natin. Ayan, pinakita yan. Hindi yan. Ayan, yan. Yung Bacolod pa lang nila, parang yun na yung EDSA, di ba? Di ba? Ipapakita pa natin. Ito pa. Mga Bicolano naman. Baka akala nyo, mga Bicolano puro mga Eleni yan. Hindi, marami din mga Bicolanong talaga namang todo suporta rin. Yan pa lang yung bilang nila si EDSA. Bicol pa lang yan, ha? At walang kadaya-daya. Drone shot, video. Di ba? Ayan, kita mo talaga. Lahat. Wala, hindi tina-tight shot. Di ba? Yan, walang tight shot dyan, mga kababayan. Kung ano yung nasa yun na yun. Di ba, isang side lang pala yun. Dito pa pala, sobrang dami pa pala, di ba? Ang galing ng drone shot na to. Ito pa, pakita pa natin. Ano pa? Sandali. Ito pa. Sa rally naman sa Cebu. Ayan, ito rin, di ba? Puno din yung mga halaman lang ang wala pero yan dami di ba? Pakita natin buong-buo yan hanggang doon sa dulo. Ito pa. Andali, ito pa. Chotomate, kudasai. Ito yung sa Luneta. Grabe di ba? Andyan tayo niyan ayun tayo. Yung matabang yun, Pati pala sa Palawan. Aba. Grabe, ang mga taga Palawan, nagmarcha sa kapayapaan, Wala, nandito pa kaya yung, grabe, dami, Nationwide yan. Tapos sasabihin ninyo na ang kagustuhan ng taong bayan, i-impeach ang Pangulong Duterte. Sandali, tanggalin natin audio. Ayan, yan. Isabela naman, Isabela ito, kampo ito ng mga Marcos. Mga Ilocano ito. Di ba? Hindi, iba. Iligan ba yun? Nakasulat? Hindi ko alam kung saan yun. Pasensya na, hindi ako maalam sa mga kung saan-saan Ganyan pinakita lang natin. Baka sabihin naman ninyo one-sided ka, Banat Bay. Hindi Bakit ba? Napaka-importanting maunawaan natin ito. Kasi marami dyan nagpapakalat na di ba anong sinasabi nila? Majority. May pa-survey pa sila. Majority. Gustong impeach si BP Sara Duterte. Doon nga sa EDSA nagbayad na kayo Doon nga sa EDSA, naghakot na kayo Doon nga sa EDSA, grabe ang ginawa ninyong panlilin lang sa tao na hindi, anti-corruption lang ito, kaya salin na lahat ng di ba? Ano nangyari? Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ito. Ayan, interview ng mga ng mga banateros. Papakita ko sa inyo. Ito, si Jude. Si Judea, papakita natin yan. Para malaman ninyo, baka naman mga pumunta dyan, walang mga alam. Hindi nila alam ang nangyayari, yung mga nagpunta dyan. Hindi kami mismo. Hindi kami nag-coordinate with INC, hindi kami nagpunta lang kami dyan bilang mga banateros at SMNI Anchor. Tingnan nyo. Yan, kusang loob lang yan. Sabihin, wala nagsabi, dito kayo pumunta, mag-interview kayo dito. Walang ganun. Kung sino lang ang matripan namin, i-interview namin. Tingnan nyo mamaya yung matitripan ko interviewin. Pasok. Ni Cristo, anong lokal ka, kuya? Lokal po ng Guadalupe po. Lokal ng Guadalupe. Ano pangalan mo, kuya? Daniel Tolentino po. Daniel Tolentino. So ngayon, nandito tayo for peace rally, no? Peace rally. So ibig sabihin, pag nananawagan tayo ng peace rally, may nangyayaring gulo. May problema na nangyayari kasi nananawagan tayo. Sa tingin mo, sino ang nagbibigay ng problema sa Pilipinas? I think sa sarili ko pong opinion, gobyerno din politics din. Okay, politics. So, nandito tayo para hindi mamulitika, pero ito yung base lamang sa mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. So, sabi mo, sa gobyerno, nagpapagulo sa ating bansa. Now, ano ang ine-expect ni Kuya
bilang isang Iglesia ni Cristo at nandito sa ginaganap na peace rally, ano ang ini-expect mo after nitong rally na to? Anong gusto mong mangyari after nangyari nito? Kapayapaan po sa bawat isa, Kapayapaan. sa bawat Pilipino. Ano po ba ang dahilan nitong rally? Ay, grabe naman to si Banat Bay. Napapaghalataan ka, ha? Yung mga ini-interview mo, laki ko pala sa video. Dati pa po yan, hindi pa ako nag-intermittent. Tingnan mo naman ang laki ng difference. Po kayo nag-participate? Ito po, bilang pakikiisa po sa ginagawang rally ng mga Iglesia ni Cristo, ito po hindi po dahil may pinapanigan po kami. Gusto po namin itong unity na to na hindi po bumaba ang Pangulong Sara Duterte kasi po mas maraming problema Hindi daw bumaba si VP Sara Duterte. Oh, yan ha. ang Pilipinas na mas dapat unahin po ng mga politiko kaysa po sa pagbababa po ni VP Sara sa kanyang posisyon po. So ayaw nyo po siyang Oh, yan ha. Inulit ko pa, ayaw mo po ba siyang bumaba? wala sa Vice President o ayaw nyo siya ma-impeach? Opo. Oh, yan ha. Nilinaw ko kasi baka mamaya sabihin nyo, hindi, nadaanan lang yun eh. Hindi, inulit ko pa, ayaw nyong bumaba si ayaw nyo ma-impeach. Ano yung sinasabi ninyo na ito yung instead na politika ay yung kahirapan, ano yun? Ayun nga po, kagaya po ng banggit ko kanina na mas marami po yung problema na dapat unahin po ng mga politiko kesa po sa mga ganong bagay po na kailangan pong may bumabasa. Kasi po, kumbaga, mawawala po yung kaisahan kapag po ganon na ang ginawa po nila. Ano po ba mga problema sa tingin ninyo nangyayari ngayon sa gobyerno o sa Pilipinas? Kahirapan po, mas marami po ang poverty ngayon na mas dapat pong unahin at saka po yung kailangan po unahin yung ekonomiya ng bansa po kaysa po sa mga gantong mga matter na hindi naman po, kumbaga parang dapat pagtalunan pa. Sir, bakit po kayo nandito sa Oh, di ba? Alam na alam mo nila yung kanilang sagot. At saka makikita mo yung mga taong pumupunta, alam mong hindi hinakot. Doon sa kabila alam mong... Pare, mamaya na ikaw uminom. Mamaya ka na uminom. Punta muna tayo doon. Akong bahala sa pang-inom mo, tsaka pulutan mo. Punta muna tayo doon sa EDSA. Ganun ba? Meron bang pampulutan yan? Tsaka pang-inom mamayang gabi? O Friday pa naman ngayon? O punta tayo. Halika, walang problema. Pwede ko ba isama yung mga barkada ko para marami kaming pulutan at tsaka meron uupo sa tabi namin? O, di ba? Mga ganyan eh. Gago! Mga ganun na nagpunta dun sa Nilangaw sa EDSA. O dito, alam mo talagang merong pinupunto, meron talagang purpose, ika nga. si rally? Para makaisa sa pamamahala. Para magkaisa. Magkaisa. Bakit ano po ba sa tingin nyo nangyayari ngayon sa gobyerno natin? May kanya-kanya na silang agenda eh. Tapos dito sa placard mo, mamamayan ang unahin, wag sarili. Bakit naniniwala ka ba na ang ating mga nasa government ay inuuna ang sarili? Halata naman po kasi malaki ng korupsyon. Magandang hapon sa iyo. Ano pa? Kita nyo naman. Ito, kumpare mo ba yan? Ba't mo inakba yan? Anong klaseng pag-i-interview ito? Kumpare mo ba yan? Akbay ka ng akbay. Sana inakbayan ko yung kanina. Alan ni Kuya? Kapatid na Lito de Guzman, Angelito de Guzman. Kapatid na Angelito de Guzman. Ano pong lokal? Lokal na Nyugan hanggat Bulacan. Nyugan, Agat, Bulacan. Okay. So, bakit po tayo nandito sa Luneta ngayon? Pakikipagkaisa namin sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Opo. Ito pong nababasa natin ng mga placard, no? Ito po ay panawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa tingin niyo po, may nangyayaring kaguluhan sa bansa? Meron nang nangyayari, palagay ko. Dahil unang-una, ang kailangan kasi kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan ang kailangan namin. Yan. So, kapayapaan talaga ang kanilang pinupunto, mga kababayan. Alam mo nilang dahilan kung bakit sila naandun. Ito magkinagandahan dito, yung sa Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Kaayusan ng bayan. Doon sa EDSA, ano gusto? Gulo. Bakit gulo? May pambihila. All resign. Resign all pala, sorry. Resign all. Diba? Ang linaw Dito, kapayapaan. Doon sa kabila, resign all. Gulo. Ang bihirang buhay to. Pambihira talaga, kaya mabibuisit ka na lang Mabibuisit ka talaga na nililin lang nitong mga makakaliwa
ano ito katarantaduhan to ng mga makakaliwa eh. Kunwari, sasakyan nila yung issue ng korupsyon. Kunwari, sasakyan nila yung issue ng kahirapan. O, mahal ng bilihin. O, ganito. O, ganyan. Pero ano talaga ang pinaka-main purpose nila? Resign all. Di ba? Anong klaseng galawan yun? Komunista. Alam mo na yung ganong klaseng galawan. Di ba? Gusto nila palitan na gobyerno, sila na mamulo. Kasi nga, resign all eh. Gago! No wonder, kasi yan naman talaga pinangaral nung kanilang nagtatagong boss doon sa ibang bansa eh. Diba? Sa Netherlands. Tama, nasa Netherlands. Oo nga. Yung kanilang boss, ganyan ang pinapangaral niyan eh. Diba? Magkaroon ng sabi nga ni Ka Eric, narinig ko sa kanya, Marxist, Leninist, mga ganyan-ganyan nila. Yan ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas. Hindi ako, mga kababayan, gusto nyo bang katulad tayo ng North Korea? Okay? Ganun ang dati nga na gustong mangyari nito mga ito eh. Kaya nga dito makikita mo na tinatarantado tayo. Bakit? Iba purpose eh. Hindi naman yung korupsyon eh. Maintindihan ko pa kasi. Maintindihan ko kung talagang kayo ay for corruption. I understand. Bakit? There is really this is the worst and the most corrupt government. Maintindihan ko. Pero yung haluan yun, resign all, haluan yun ng kung ano-ano. Bakit hindi ninyo kaya, yung mga organizer, lalo ka na yung former official na nandyan, bakit di nyo kayang mag-organize ng talagang anti-corruption lang? Anti-corruption. Walang taong, pinababagsak. Kung gusto man, yung talagang corruption. Alam naman natin eh. Ang punot dulo nito supposedly budget eh. Diba? Same people na nag-organisa niyan, yung nagrarally dyan, yung isang ngiwi dyan, yung isang mga politiko na nandyan, same people na pumirma ng blanco. Anong katarantaduhan yun? Nag-ingay ba kayo? Hindi, ito, tanungin ko kayo, kay mga putang ina ninyong mga makakaliwa dyang kongresista. Nag-ingay ba kayo na may blanco dyan? Hindi. Inantay nyo si Duterte at sila Atty. Vic at sila Ungab na magsalita. Bakit kanyo? Sabi ni Raul Manuel, nakita niyo rin niya yung blanco. Ba't di ka nagsalita noon? Inantay mo pa sila Duterte. Tama mali? Bakit? Kasi nga, nung nakita ninyong sandali, it will work for us. Di, sakyan natin. Doon pa lang makikita ng hypocrisy sa grupo ninyo. Napaka-hipokrito ng grupo ninyo para sabihin na, hindi, antayin kami. Kung hindi pa nga nila pinunay, hindi na nga kayo nagsalita eh. Yung grupo ninyo. Sana, nung una pa lang, dumaan sa inyo yan eh. Ikaw mismo, umaming kayo. Di sana, ang hilig nyo pa naman magpakit sa media, magpe-press con kayo. Sasabihin ninyo, nirereklamo namin ito kasi may blanco. Inantay nyo pa na punahin ni Ungab, ni Atty. Vic at ni Pangulong Duterte bago kayo nag-react. Tapos sinakyan nyo para pamparami, dumami kayo, anti-corruption, tapos dinala nyo dyan. Tapos ang sigaw nyo pala, resign all. Diba? Anong katarantaduhan yan? So kung ano yung pinaglalaban nyo noon, ganyan kasi ito mga makakaliwa, huwag kayo papaloko dito sa mga animal na to. Mula noong una, kunwari lalabanan yung sitting government, di ba? Tapos magiging opposition. Pag naupo na yung sitting government, babanatan uli yun. Pag naupo na uli yung kalaban na naman, babanatan na naman nila. Bakit nga? Ang gusto kasi nila sila. Kaya nga resign uli. Yan ang karakas niya mga animal na yan. Pero sa totoo lang, nung sila naman na namumuno, nung silang nasa kamera, nagsalita ba sila? Hindi. Puro sila pipe. Bakit? Kailangan din nila ng akap eh. Gago! Anong kaplastikan yan? Bakit nauna pa sa inyo si Ungab magsalita kaysa sa inyo? Eto kaya palpak yung ginawa ni Manuel eh.
Kasi umamin siya na may blanco siyang nakita. Yung kanya ring na blanco din. Kaya nga ang tanong ni Atty. Vic doon sa aming interview huwag kayo nagpapaniwala dyan. Yung mismong journal ng Kamara, pumirma sila. Hindi naman sila nagsalita at sinabing blanco. Sinakyan na lang nila yan kasi ganyan nung sila, mahilig sila sumakay, lalo na si Manuel. Mahilig sumakay yan Napanood ko na yung pelikula na yan Ay nako. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Yan po ang ating update ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana naliwanagan kayo sa mga pangyayari sa ating lipunan. At kung pwede kayo ay mag-subscribe at saka mag-follow at click yung notification bell. At syempre, kung talagang mahal nyo bahay nyo, i-share nyo na rin itong video na ito para yung mga kaibigan ninyo mamulat at hindi maloko nitong mga makakaliwang grupo na ito. Okay?